May mga pagkakataon sa buhay na ang mga puso ay nagkikita sa hindi inaasahang sandali. Hindi dahil sa tadhana ang nagplano, kundi dahil pinili nitong ilihim ang lahat hanggang sa tamang oras. Sa isang mundo ng yaman, tagumpay at malamig na pakikitungo, sino ang mag-aakalang isang simpleng blind date ang magpapainit sa pusong matagal ng sarado? Lorenzo, 32 taong gulang, CEO ng isang sikat na tech company. Maagang yumaman, maagang tumigas ang puso, sanay sa kontrol, sa disiplina, sa katahimikan. Para sa kanya, ang oras ay pera at ang damdamin ay sagabal sa desisyon. Ayaw niya ng blind date. Hindi siya naniniwala sa mga ganitong bagay. Ngunit dahil sa pangungulit ng kaibigan at dahil hindi raw makakarating ang tunay na nakaschedule, napilitan siyang pumayag. Wala namang mawawala. Bulong niya sa sarili habang inaayos ang manggas ng puting long sleeves na suot niya. Simple pero elegante. Walang intensyon kundi matapos ang gabi sa katahimikan. Aya, 20 taong gulang, isang working student sa kursong edukasyon. Hindi kilala, hindi mayaman, pero puno ng pangarap. Lumaki sa hirap pero hindi kailanman naging hadlang ang estado para mangarap ng mataas. Isang kaklase ang nagyayang sumubok ng blind date. Hindi niya alam na CEO pala ang makakatagpo niya. Ang suot niya'y ang pinakamaayos niyang damit, isang luma ngunit malinis na floral dress na ilang beses na niyang sinuot sa mga espesyal na okasyon. Sa kanyang dibdib, may kaba, hindi dahil sa inaasahan niya ang pag-ibig, kundi dahil ngayon lang siya papasok sa mundo ng mga taong malayo sa kanya. Tahimik ang kafe, maliwanag pero hindi nakakasilaw. Si Lorenzo ay naupo sa dulong bahagi ng mesa, hawak ang kape, matay na sa relong pilit niyang hindi tingnan ng madalas. Dumating si Aya. Maingat ang kilos, nanginginig ang kamay. Nang makita ni Lorenzo ang papalapit na dalaga, bahagyang tumaas ang kilay niya. Hindi sa paghusga, kundi sa pagtataka. Sa unang ilang minuto, malamig ang simula. Anong kursong kinukuha mo? Edukasyon po, tahimik. Hindi alam ni Aya kung paano itatawid ang usapan, ngunit hindi siya sumuko. Maikli man ang sagot ni Lorenzo, pinili niyang maging totoo, maging siya, hanggang sa dumating ang isang tawa. Isang maliit na biro, isang hindi sinasadyang pagkakatitig, isang ngiting hindi pinilit. At doon nagsimula ang pag-init ng pusong sanay sa lamig. Sa pagitan ng tahimik na mga sulyap at marahang tugon, may bumubuo. Isang damdaming matagal nang hindi naramdaman. Kinabukasan, nalaman ni Aya kung sino si Lorenzo. Isang sikat na CEO, mayaman, impluwensyal. Nahihiya siya. Pakiramdam niya'y wala siyang karapatang mapasama sa mundo nito. Samantala, si Lorenzo ay naguguluhan. Bakit hindi niya matanggal sa isipan ang ngiti ni Aya? Bakit parang may kulang kung hindi niya ito makakausap muli? Sa pagitan ng dalawa, may pader, ang katotohanang sila'y galing sa magkaibang mundo. At sa pagitan ng puso't isip, may tanong, mahalaga ba ang yaman kung puso ang pag-uusapan? Ilang araw ang lumipas. Binalikan ni Lorenzo ang cafe kung saan sila unang nagkita. Bitbit niya ang isang puting bulaklak simple, ngunit may dalang sinseridad. Nang dumating si Aya, hindi siya makapaniwala. Bakit ka nandito? Mahina niyang tanong. Hindi ko alam kung bakit, pero gusto kitang makilala pa. Sagot ni Lorenzo habang tahimik ang buong paligid. Walang yaman, walang titulo, walang kumpanya sa pagitan nila. Tanging dalawang pusong sabay na tumibok sa tamang oras. Simula nang muli silang magkita, naging madalas ang kanilang pag-uusap. Minsan sa kafe, minsan sa tawag, at minsan kahit simpleng chat lang, sapat na para magbigay ngiti sa isa't isa. Hindi agad pag-ibig ang itinuring nila, ngunit malinaw, may kakaiba sa koneksyon. Si Lorenzo unti-unting lumalambot. Hindi na puro trabaho ang laman ng araw niya. At si Aya natutong ang umiti ng totoo kahit pagod sa eskwela at trabaho. Pero sa pagitan ng bawat tawanan, may mga tanong na hindi nila binibigkas. Sa unang pagkakataon, inaya ni Lorenzo si Aya sa isang dinner event, isang charity gala ng kanilang kumpanya. Ilang oras bago ang okasyon, ilang beses nagtanong si Aya sa salamin, "Ano bang ginagawa ko dito?" Suot niya ang isang damit na hiniram lamang. Wala siyang alahas, wala ring kumpiyansa, lalo na nang makita niya ang mga mata ng mga taong nasa paligid, mapanuri, malamig, at puno ng paghuhusga.
Siya ba ang kasama ni Sir Lorenzo? Parang out of place. Hindi man sabihin ng harapan, ramdam ni Aya ang distansya, hindi sa pagitan nila ni Lorenzo, kundi sa pagitan niya at ng mundong ginagalawan nito. Pero nang hawakan ni Lorenzo ang kanyang kamay sa gitna ng maraming mata, biglang bumagal ang paligid at sa kanyang mga mata, walang pag-aalinlangan. Kasama kita at wala silang karapatang magdesisyon kung sino ang dapat kong mahalin. Ngunit ang mundo ay hindi natutulog. Ilang araw ang lumipas, kumalat sa social media ang larawan nila sa event. May mga artikulo, chismis, at mapanirang komento. Anong ginagawa ng CEO na to sa isang estudyante lang? Gold digger, paawa effect. Si Aya, hindi na makapasok sa klase ng walang maririnig. At si Lorenzo, pinayuhan ng Board of Directors. Kailangan mong protektahan ang iyong larawan. Ito ang unang pagkakataong naramdaman ni Aya na baka mali ang desisyon niyang pumasok sa buhay ni Lorenzo. Siguro hanggang doon lang talaga ako sa panaginip. At sa gitna ng pagkalito, siya na mismo ang lumayo. Hindi siya nagpaalam, hindi siya nagpaliwanag, tahimik siyang nawala. Lumipas ang mga linggo, tahimik si Lorenzo. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang nawala si Aya. Hinahanap niya sa kafe, tinututukan ang bawat chat. Wala. Ang dating CEO na walang pakialam, ngayon ay unti-unting nawawala sa sarili. Ngunit sa katahimikan ng gabi, naunawaan niya, minsan, hindi sapat ang paghawak, kailangan mo rin ipaglaban. Sa tulong ng isa niyang empleyado, natuntun niya ang boarding house ni Aya. Hindi siya pumasok bilang CEO, kundi bilang isang taong handang humingi ng tawad. Sa harap ng pintong kahoy, kumatok siya. Mabagal, mahina, bumukas ito. Lumuwa ang mga mata ni Aya. Bakit ka nandito? Tahimik. Saka siya tumingin ng diretsyo sa mga mata nito. Dahil ikaw lang ang dahilan kung bakit muli kong naramdaman ang pagiging tao. At kung ito ang magiging dahilan para mawalan ako ng posisyon, ng respeto ng iba, ayos lang. Ang hindi ko lang kayang mawala ay ikaw. Tahimik na pumatak ang luha ni Aya. Hindi dahil sa mga salitang binitawan, kundi dahil sa sinseridad na matagal na niyang iniwasan. Sa paningin ng mundo, magkaiba sila. Ngunit sa pagitan ng dalawang pusong nasugatan, natutong magmahal at handang magsakripisyo, ang pagkakaiba ay naging tulay, hindi pader. Minsan, sinusubok tayo hindi para sukuan ang isa't isa, kundi para matutong lumaban. At sa bawat laban, kung puso ang gamit mo, panalo ka na. Ang pag-ibig ay hindi laging madali. Hindi ito palaging masaya, hindi palaging puno ng kilig. Minsan, mas maraming tanong kaysa sagot. Mas maraming luha kaysa tawa. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, ang tunay na pagmamahal ay hindi sumusuko. Ito'y nananatili, pinipili, araw-araw. Muling naging magkausap sina Lorenzo at Aya. Tahimik, maingat. Hindi minadali ang pagbabalik, kundi pinanday ng mga salitang totoo. Sa isang parke, habang nakaupo sa bangkong kahoy, nagtanong si Lorenzo. Pwede pa ba kitang ligawan ng formal at sa tamang paraan? Tumingin si Aya, bahagyang natawa. Hindi mo ba ako nililigawan mula't simula? Ngunit sa ngiting iyon, may pag-asa. May pagbabalik ng tiwalang unti-unting nawala noon. Madalas na silang magkasama, hindi para sa engranding date, kundi sa mga simpleng araw. Naglalakad sa ilalim ng araw, bumibili ng fishbowl, nagkakape sa bangketa. Si Lorenzo, natutong maghintay, natutong makinig at tanggapin na hindi lahat ng bagay ay kayang ayusin ng pera. Si Aya naman, unti-unting bumubukas. Hindi na siya nahihiyang ipakita kung sino siya, ang kanyang pamilya, ang kanyang pangarap na maging guro. At doon niya nakita ang dahilan kung bakit siya minahal ng isang tulad ni Lorenzo. Hindi dahil sa ganda, hindi dahil sa pag-iba, kundi dahil siya'y totoo. Dumating ang araw na ipinakilala ni Lorenzo si Aya sa kanyang pamilya. Formal, maayos, ngunit malamig. Ang kanyang ina, sanay sa mga babaeng galing sa alta sosyedad. Hindi niya maitago ang pagdududa. Estudyante? Anak ng labandera? Hindi ba't delikado sa pangalan natin? Tahimik si Aya. Masakit marinig. Ngunit higit na masakit para kay Lorenzo na makita ang babaeng mahal niya ay ginagawa ng mababa. Ma, kung ang pangalan natin ang kailangang itaya para sa taong mahal ko, handa ako. Tahimik ang hapagkainan. At sa loob ng ilang linggo, hindi muli nag-usap si Lorenzo at ang ina niya. Ngunit si Aya, hindi nagsalita ng masama. Pinili niyang manatiling magalang. At ang katahimikan ni Aya ang siyang unti-unting nagbago sa puso ng ina. Habang papalapit ang pagtatapos ni Aya sa universidad, mas lalong naging abala siya. Mga pagsusulit, practicum, thesis. Si Lorenzo laging andyan, hindi para kontrolin, kundi para sumuporta. Minsan naiisip ko, baka hindi ako sapat para sa'yo, wika ni Aya minsan. Ngunit ngumiti si Lorenzo sabay sabing, Hindi mo kailangang maging iba.
Ako nga ang natutong magmahal dahil sa'yo. Kaya kung ako ang CEO, ikaw ang dahilan kung bakit may puso ang mga desisyon ko. Matapos ang graduation ni Aya, may sorpresa si Lorenzo. Isang simpleng salo-salo sa bahay nila Aya. Walang kamera, walang media, puro pamilya, kaibigan at simpleng handa. Habang abala ang lahat, lumuhod si Lorenzo. Hindi may dala ng mamahaling singsing, kundi isang maliit na kahon na may simpleng gintong banda. Hindi ito sukatan ng yaman. Ito'y paalala na mula ngayon, pipiliin kitang mahalin sa bawat umaga. Hindi makapagsalita si Aya, tumango, umiyak, at niyakap ang lalaking hindi lang nagbigay ng pagmamahal, kundi nagpakita ng halaga. Makalipas ang ilang taon, sa isang simpleng bahay, may mga tunog ng halakhak. Si Lorenzo, nakasuot ng apron, nagluluto ng paboritong tinola ni Aya. Si Aya naman, abala sa pag-aayos ng mga notebook para sa kanyang klase bilang guro. Wala na ang marangyang opisina, wala na ang boardroom. Ngunit sa maliit na tahanan nilang puno ng pagmamahal, naroon ang katahimikan na hindi kayang bilhin ng kahit anong kayamanan. Ang pag-ibig nila ay hindi kwento ng fairy tale. Wala itong kastilyo, walang prinsesa, walang mahika. Ngunit ito'y may paninindigan, pag-unawa, at pagtanggap. At sa huli, ang malamig na CEO at ang simpleng estudyante ay naging magkaagapay sa buhay. Hindi dahil sa perpekto sila, kundi dahil sa bawat umaga, pinipili nilang mahalin ang isa't isa muli.